Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel. Wonder Vlogcaster po, magandang tanghali. Inip na yung taong bayan mga ka-Wonder. No? Dahil as of now, wala pa ring formal na report kung kailan ba makukulong itong mga high profile, yung mga big fish na sinasabi natin. No, na meron na isa, nakakulong dyan si Bong Revilla. Pero kasing gusto ng mga taong bayan yung incumbent mismo. No? Gustong-gusto nila makita. Gustong-gusto nila makita yung gaano ba kabagsik yung ating justice system dito sa Pilipinas. Ano? Ito nga, inaabangan nila. May mga nare-receive akong mga comments, messages. Ano? Kung kailan makukulong daw to si Jinggoy, itong si Cheese, at si Joel. No? Kasi nakita natin dyan, under investigation pa lang. Yung iba, wala pang naipupush. At yung iba naman is recommendation. So wala pang ano. May nakita ako kanina, no? Post lang, although hindi to formal information, ano. Ito'y paka-post lang ng isang individual na susunod na raw si Jinggoy. Well, pag wala pa hong mga formal info mula sa, of course, sa institution o mula sa media na nag-report mismo direct from fresh hand, no? First hand yung kanyang info, hindi po natin yan papansinin, ano. So, ang pag-uusapan natin ngayong mga ka-Wonder ay paano ba mapigilan itong mga pagnanakaw na ito. Kanina may dumaan na post sa aking wall mga ka-Wonder. No? Nakita ko maganda ito eh. Ito ay isang panukala mga ka-Wonder, no? Na itinakda ni Zamboanga 1st District Representative Khymer Adan Olaso. No? Ay kilala bilang House Bill number 11211 or death penalty mga ka-Wonder. No, ito po'y death penalty. Pero kasi pag sinabi natin death penalty, ang dami pong usapin dyan, ang daming tatamaan, no? Lalo na yung mga pro-human rights. Maraming debate. Kasi minsan daw yung iba, of course, meron naman talagang mga ganong kwento na iba na hatulan ng death penalty, hindi naman talaga guilty. Well, andito na lang, ang gusto niya lang naman itakda rito o ipasa, itong death penalty sa mga corrupt na tao. This is a Corruption Act, death penalty. No, layunin nitong patawan ng firing squad. Malala ito. No, firing squad. No, tatayo yung may sala diyan, either may piring o wala. At of course, alam niyo na yung gagawin pag firing squad. Ang mga public officials na mapatunayan nagkasala ng graft, malversation o plunder sa sandigang bayan. Itong tatlo, no? Ito yung madalas nakikita nating isinasampa ngayon sa mga corrupt na tao. Ayon kay Olaso, magsisilbi umanong malinaw at pinal na babala sa mga tiwaling opisyal at patunay na hindi napalalampasin ang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Kung maisa sa batas ito ang magiging isa sa pinakamahigpit na hakbang kontra korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan po yung magandang sana kahit hindi, wag muna yung ibang heinous crime kasi ang gustong ipailalim dito yung sinasabing heinous crime. No, dapat matindi at mabigat na kasalanan, hindi lang yung mga pagnanakaw. Of course, napaka-irrational naman kung yun, tapos kapalit buhay. Well, sasabihin nila, hindi naman ang plunder ba ay parang ma-justify mo para maging death penalty. So, para sa ilan, ano, o para sa karamihan, mas gusto nila yon na unahin muna itong corrupt na magnanakaw ng taong bayan kasi yan yung nagkakaroon ng chain reaction kapag ang bansa mahirap. Mas malaki ang krimen. No? Yun ang paniniwala. So, pero bago yan mga ka-Wonder, may pinagdadebatihan last years, few years ago. Naririnig ko, debate nila sa Senate, ang usapin ay death penalty. Itong dalawang salita, yung retribution tsaka yung deterrence mga ka-Wonder, pinag-uusapan nila yan. Ngayon, ano ba yung bagay na yan na kailangan mong ipatunayan? Sa kanila kasing pagdidebate, gusto nilang patunayan mo kung bakit mo gusto ng death penalty. So may sinasabing retribution versus deterrence, hindi po magkaparehas yan mga ka-Wonder. Magkaiba po ng philosophy of punishment ang dalawa. Tingnan natin, ang retribution kasi mga ka-Wonder, ibig sabihin, may nagawang masama kaya dapat katumbas na parusa. Katumbas na parusa. So, siyempre magkakaroon ng tanong diyan, yung plunder ba, malversation and graft, is katumbas ba yan ng death penalty o sa pagbawi ng buhay ng isang tao?
Kasi maraming magre-react dyan mga ka-wonder. No? Kasi ang justice mga ka-wonder no, ay hindi lang about moral blame and punishment. Hindi nito kailangan mga ka-wonder na patunayan na bababa ang krimen. Kasi pag inimpose mo yan, of course, baka sasabihin na bababa na ba ang krimen? Maaring hindi. Ano ba ang mga dahilan dyan? Kung bakit mataas ang krimen? So, hindi rin ito about fairness at not effectiveness, mga ka-wonder. Yun yung retribution. While yung deterrence, ang punto kasi nito ay takot ka sa parusa. Pinipigilan ka nga deter nga ang pagpigil sa krimen. While yung retribution, parang ito ay resulta na. Parusa mo na ito sa ginawa mong kasalanan. So, ang gusto rito sa deterrence, ang death penalty ay dapat magpapababa ng krimen. Siyempre, maparusahan ka man naman ng kamatayan So, anong gagawin? Yung mga gagawa ng kasalanan ay hindi na nila gagawin yan. Lalo na sober naman sila, no? Hindi naman dito pinag-uusapan yung mga addict na pumaslang, mga ganun. Hindi yun ang issue dito. Yung mga magnanakaw ng kabanyaman muna, yun na ang gusto nilang ipasa rito ng kamatayang kapital, ano? Pag English kasi baka maano tayo ni YouTube. So, makapagbababa ng krimen dapat. Yun yung deterrence. Kasi pipigilan mo nga yung isang tao gumawa ng krimen kasi ang parusa ay napakabigat, no? At kailangan matibay yung datos ng ebidensya at epektibo ito. At kung hindi nga nito i-deter o mapipigilan yung isang krimen, then legally and logically, nag-fail sa purpose to, no? Kaya yun yung mga pinagdidebatihan dyan. At pinag-uusapan kung kailangan ba yung ipasa, no? Kasi may mga standards, mga ka-wonder. Dagdag pa dyan sa government, mga ka-wonder, they have to prove na mas bumababa o mas bababa ang krimen pag may death penalty at mas epektibo kaysa life imprisonment. Kasi yung reclusion perpetua, you will just be imprisoned depende do sa ginawa mong kasalanan kung 20 years above, mga ganun, ano? At kapag ikaw ay matanda na gumawa ka ng krimen, more or less, siguro doon ka na mamamatay sa loob ng kulungan. At lalo na itong retribution kasi mga ka-wonder, mahirap siyang ipagtanggol. Lalo na sa ating modern constitutional law. Dahil papasok dito yung mga issue na sinasabi na natin, may mga magreklamo dyan. Yung life kasi natin no? Yung life is precious. Nilikha ng Diyos. No? Yung life, yung human dignity, yung proportionality of punishment, at yung possibility of wrongdoing convictions. Dahil way back 1987, nung na-revise yung ating constitution, tinanggal yung death penalty, mga ka-wonder, no? Pero pwede itong ibalik doon sa sinasabi nating compelling involving heinous crimes. Ngayon, titimbangin yan. Ano ba yung sinasabi mong compelling heinous crimes? Kaya tinatanong yan dyan sa Senado. Of course, pagdedebatihan yan kung dapat ba yung ipasa. Ano yung mga compelling reason mo? Kung deterrence ba yan, then prove it. At kung retribution ba yan, then you have to justify why the state should take life. No? Yun yung mga kailangan mong idepensa dyan. At kung hindi malinaw yung stand, mahina yung batas. No? At hindi yan, at questionin lang yan sa korte, mga ka-wonder. Siyempre, may pagbabasihan din sila dyan mga metrics. Isubaybayan nila kung tumataas ba, bumababa ba yung krimen simula nung nagkaroon ng death penalty. Marami po kasing debate dyan, ano? Pero at least, sabi nga ng mga tao, dahil ang corruption, mga ka-wonder, yan po ang pinakaugat ng kasamaan ng paghihirap ng bansa. No, kapag yan hindi mo i-impose, maraming magnanakaw, ngingiti-ngiti lang yan. Nakikita mo yung mga pagmumukha nila, no? Na parang sa tingin nyo, kaya nyo ako, sa isip-isip lang yan. Kumikilos din yan ng palihim patalikod at may mga kinakapitang mga tao. No? Dapat i-impose na yan, mga ka-wonder, yung death penalty para matigil na yung bilyong-bilyong nakawan dito sa ating bansa. No, para malay mo, yung mga nag-aasam na tumayo o mag-lead sa bansa, ang reason lang pala, ang agenda lang pala ay magnakaw. Baka hindi na siya tumakbo kasi hindi siya worthy. Doon pala makikita natin motibo. Sana yun man lang, dito man lang sa maipasayan yung bill na ipinagugulong nitong si Representative Kaimer Adan Olaso. No? Itong panukala o House Bill 11211 na death penalty, mga ka-wonder. Na sana maipasayan at tingnan natin. At least I think somehow makakatulong ito to deter
no? Para magdalawang isip yung mga makakati ang kamay, malilikot ang kamay. Magdadalawang isip dyan dahil yung tatlo yan, plunder, malversation, at graft, no? Kahit milyon-milyon na nakawin mo, pasok ka na. Kung yan ay graft or malversation, at kapag 50 million above, pwede ka na ma-plunder. At kapag yan ay napatunayan, tapos ang iyong maliligayang araw. Kaya sana mapasa na yan, mga ka-wonder, no? Kasi habang tinitignan natin yung mga krimen na nagawa nitong mga to, na hanggang ngayon hindi pa rin nagugulong yung iba. Yung iba pa nga secretly na i-dismiss. At ang daming magic, no? Sana ipasa nyo na yan, yung death penalty laban sa mga corrupt. Please lang, no? At salamat, nakikita natin yung mga yan. Kasi napag-usapan natin yan dito na sana at least man lang sa mga corrupt. Kahit wala muna yung sa ibang mga heinous crime. Ito muna yung mga plunder, malversation, graft. I think naririnig tayo ng gobyerno, mga ka-wonder, at nagpapasalamat tayo. At sana bigyan ng wisdom ni Lord itong mga nasa pamunuan kung paano timbangin ang pagpasa ng sinasabi nating capital punishment na yan, mga ka-wonder. Para either retribution man yan o deterrence man yan. Could be both, whatever the reasons may be. Okay lang, basta matapos lang yung ugat ng paghihirap ng bansa at susunod-sunod na yan. Chain reaction yan, mga ka-wonder. Kasi when we see things dramatically change, makikita na yan Yung mga magtatanda hanggang sa sunod-sunod na isa sa batas yung mga dapat na nandyan sa batas na hindi nananatiling may butas. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na sana mapasa itong bill na ito at magkaroon na ng preno yung may nais mapunta yung kamay nila sa kabangbayan ng bansa. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.